Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, nag-Smith pa naman. At ngayon ay wala tayong pasok kaya tayo ay nakasuot lang ng pambahay. Ayan, at bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Amboy Llanes. Ang sabi niya, "Sir, bakit po yung aking Remington rod ay pagbago ang bala ay ayaw pumutok, pero pag luma po ang bala ay pumuputok naman, ano po kaya ang diferensya? Thanks po." Parang itong tanong na ito ay parang nakakaloko, pero may kasagutan dyan. Okay, at bago ko yan sagutin ay babati muna ako sa inyo na isang mapagpalang araw. At lagi ko sinasabi na wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas, yung mga bago pa sa aking YouTube channel, sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait, dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Ayan, at sa mapanig kayo ng mundo, mga OFW, dalangin ko tayo ay ingatan ng ating mga guardian angel na huwag tayong madisgrasya, aksidente, layo tayo, sapagkat mahirap na tayong may mangyari sa atin dahil may mga pamilya tayong umaasa sa Pilipinas, at lalo tigit ingatan natin ang ating kalusugan. Ayan, at gusto ko rin pasalamatan ang ating 33,300 na mga subscribers na patuloy na dumarami. Maraming salamat sa panonood ng aking mga videos at sa pag-share. Kung bago pa kayo, ito na ang channel na para sa inyo. Matututo kayo ng basic gunsmithing. At please paki-share at pindutin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At gusto ko lang pasalamatan yung mga tumulong sa ating mga beneficiaries. Tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Ayan, at meron tayo ditong GCash number, yan ang tresurera kong anak. At maraming salamat kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordicify ng Las Piñas. Walang sawa ko kayong pasasalamatan. At shout out din kay Arnel Salvador, Architect Arnel Salvador, na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, na nagbigay ng personal niyang inabot sa akin yung tulong para sa ating mga estudyante. Hindi ko po ginagamit yung mga estudyante natin para gawa ng video at kumita ng pera sa YouTube. Ang ginagawa ko po ay itong aking malit na kalaman ang ginagamit ko para yung kikitain natin dito sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila. Actually, kulang na kulang po yung kinikita natin sa YouTube para sa 6 na estudyante. 1,000 po ang bawat isa kada linggo. Konti lang po ang kinikita natin sa YouTube. Kaya malaking tulong po yung mga hindi nag-skip ng ads. At kung kayo ay may pusong may pusong matulungin, ito po ang ating YouTube channel at maraming salamat sa inyo. Doon sa tumulong, nagpadala na hindi nagpakilala, please magpakilala ka para every vlog ay pasasalamatan ko ikaw. Kayong lahat. Ayan, at punta na tayo dito sa katanungan ni, sino yung nagtanong na yun? Tingnan natin. Amboy Llanes. Ang sabi niya, bakit daw yung kanyang baril? Nakakapagtaka, pag bago ang bala, hindi pumuputok, pero pag luma, ay pumuputok. So, pagka magiging puzzle sa inyo, kung alin pa yung luma, yun ang puputok at yung bago hindi puputok. May katanungan, isasama ko na rin yung katanungan ni Abi Kadil. Nagmi-misfire naman yung baril niya. Minsan pumuputok, minsan hindi. Ayan, halos magkaparehas yung ano nila. So, sana mapanood ninyo itong aking videos na ito. Kung iisipin natin, parang kalukuhan yung tanong, bakit pagbago ay hindi pumuputok at pag luma ay pumuputok? Baligtad pa, no? Dapat yung bagong balang puputok at yung lumang hindi. Kasi sabi nila pag luma na daw yung bala ay hindi pumuputok. Gagawa din ako ng video niyan. Pero ito muna pagtutunan natin ng pansin. Okay.
ang mga primer po ay hindi pare-pareho. Merong light primer at merong hard primer. Okay? Yung mga hard primer, kalimitan niyang ginagamit sa mga rifle. Okay, malalakas ang mga mainspring at saka mga hammer spring yan at malalakas yan. So, bakit naman bakit naman umuso yung hard primer at saka soft primer? Ayan. Dapat po nating malaman na ang mga shooter ay iniiwasan nila yung matigas ang trigger, matigas ikasa, kaya may mga light. So ganito yan. Ang standard na mainspring ng 1911 since day 1 ay 23 pounds. Talagang yan ang standard, 23 pounds. Ang kukunin ko aking barila, saglit lang. 23 pounds ang mainspring, ang standard. At yan ay naka-tune up sa 16 pounds. Okay? Check muna natin ito. Check natin ang chamber. Protocol ito. Okay, wala namang bala. Okay. So, bakit ang mga shooter ay gusto nila ang light primer? Kasi pag light primer, lalagyan nila ng mainspring, ito yung mainspring ito. Lalagyan nila na ikakabitan nila ng i-tune up nila, naka-tune up yung mainspring sa kanilang primer. Ito po yung primer ito. Saglit para mas malinaw sa ating lahat. Ito yung primer. Yan. Oh, kita ninyo yan, hindi pumutok. hard primer to. Okay, so pagka kasi matigas ang mainspring, natural, mahirap yang i-atras yan ng mahirap i-atras ng pag pumutok, mahirap i-atras ng slide, mahirap i-atras ng slide kasi nga matigas ito. Okay? Matigas ito. Okay? So, ano mangyayari pag ito'y matigas? Pag mas matigas ito. Pag mas matigas yan, at pag-atras ng slide, malakas ang kumbaga, malakas tumaas itong, tataas yan. Malakas gumanon yung baril, mas malakas. Kasi nga mahirap itong atras. So, yun ang ginagawa ng naisipan ng, alam naman ninyo mga shooter, gagawin ang lahat para gumanda ang performance ng mga baril. So ang nangyayari, lalagyan nila ito ng 17 to 19 pounds. 17, 18, 19 pounds. So maraming klase ang mainspring. Dapat naka-tune up din ang mainspring. Okay. At yan ay i-tune up nila yan doon sa primer na ginagamit nila. So, yung lumang bala mo, light primer ang nakalagay doon. Light primer. Okay? At yung mga bagong bala, hard primer ang nakalagay doon. Lalo yung mga komersyal. Okay? Lalo yung mga komersyal na So, ganun yan. So, anong dapat mong gawin? Magpalit ka ng mainspring na 23 pounds. And 23 pounds kahit sa anong primer mo, sure ball. So, maliwanag. Bakit gano'n na nangyayari? O, maaring yung mga lumang bala mo, ginagamit yun ng mga shooter. Pang 18 pounds, 17 pounds na mainspring. So, bibili ka ngayon actually, makakabili ka ng set niyan. Tatlo yan eh. Tatlo yung isang kit ng set ng umpisa yan sa 23 pounds, 19, 17, yan. Pero kalimitan yan, pero yung 18,
minsan yan, pumuputok din sa ano yan, pumuputok din sa, kung bago pa ang mainspring na 18, puputok yan kahit do sa mga hard primer. Okay. Bakit ang nakalagay dyan na ano? Bakit ang standard ay 23 pounds? Kasi ang 23 pounds, maluma man yan. Kumbaga, ang spring kasi humihina yan pag sa katandaan na katagalan na parang tao yan. Humihina yan. Tingnan mo yung mga sasakyan na ano, yung suspension ng mga lumang sasakyan, hindi na maganda. Pero pag bago pa yung sasakyan, ang ganda ng tindig. Pero pagka luma na, hindi na maganda ang tindig. Okay, tama yung mga sanay na tumingin sa mga nagbabayin silang ano, titingnan mo na yung tindig ng ano. Titingnan ko, may makalso-kalso na yung mga spring. Ganyan po ang mainspring. So yan ang kasagutan ko. Palitan mo ng 23 pounds yung iyong mainspring. Ang mainspring ay pwede mo ring i-tune up sa ano. Meron ding extra power ang tawag doon, extra power. Kung bibili ka ng mainspring, sabi mo extra power. Alam na yun. 23 pounds. At meron din namang i-tune up mo rin yan sa firing pin na extra power din. Firing pin spring, extra power din. Kailangan naka-tune up din yan. Para kasi pag sobrang lambot naman nung ano mo, nung firing pin spring mo, minsan pag pinalo ng malakas hindi na bumabalik yung firing pin. Hindi na bumabalik. Kailangan pa i-tune up mo na rin doon sa ano, advice ko yan. Tune up mo na rin sa, palit ka na rin ng extra power na firing pin spring. Okay? So yan ang kasagutan ko. Kaya ka na mo problema. Yung luma at bala mo magkaiba ang primer niyan. At ikaw din, Abi Kadil. Kaya nagmi-misfire yan. Alalahanin natin nga, ang spring pag naluluma, humihina na. Pero kung 23 pounds ang nakalagay dyan, kahit yan ay kita mo yung mga yung mga sinaunang baril na 45 caliber na matatanda First World War pa, palibasa ay 23 pounds ang nakalagay doon, basta naingatan lang na wag kalawangin, pumuputok pa rin. Okay, ay kung yan ay mga 17 pounds, o 18 pounds, ay pagka naluma na, ayun na, nagmi-misfire na. Okay? So, ayan ang aking kasagutan. Sana may natutunan kayo sa akin. At pasensya na kung hindi ko kaagad kung hindi kaagad ninyo napapanood yung mga videos, yung mga tanong ninyo. Ang dami po kasi niyang videos na ginagawa ko niya, may 20 na yan. Naka-line up po yan. Tinitingnan ko yung mga huling yung mga huling tanong. Kaya siyempre, paano yan? Dadating din kayo na masasagot yung inyong mga tanong. So ayan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. Kung kayo ay may nalalaman pa sa mga topic na ating, dito lang sa ating topic na sa videos na ito na ibang may sagot kayo na kapakipakinabang, please share ninyo. Hindi ko kayo kukontrahin kung tama yung kung tama at nasa topic yung inyong mga tanong, yung inyong mga share. At ibahagi natin yung ating kaalaman. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo at sasagot ako. Maraming salamat sa inyo lahat and God bless us all.